sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lalo na sa mga nakikinig ngayon sa iyong programa sa YouTube. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Bettina. Sumulat po ako sa inyo dahil gusto kong ilabas ang nararamdaman ko at sobrang nasasaktan po kasi ako sa ngayon. Papa Dudut, ako po ay may asawa na, tawagin niyo na lamang po siya bilang Emerolf. Hindi po namin yan tunay na pangalan dahil alam ko po na nakikinig ang mga kamag-anak niya at pati na rin siya. 7 taon na po kaming magkasama pero 3 taon pa lamang po kaming kasal. Papa Dudut, bago kami nagpakasal ay marami na po kaming napagdaanan. Sa unang 2 taon pa lamang na boyfriend ko siya ay masaya pa kaming dalawa pero habang tumatagal ay lumalabas na yung mga pagiging seloso niya. Kaya yun na yung nagiging dahilan ng pag-aaway namin na nauuwi na nga po sa hiwalayan. Ngunit isang gabi ay hindi na ako nakatiis at nagpasya akong suyuin si Emerolf sa telepono para magsimulang muli. Simula noong hiwalayan mo ko ay alam mo, hindi na ako naging masaya pa. Palagi kitang iniisip, palagi akong umiiyak. Si mama nga ay nag-aalala na sa akin. Kasi napapabayaan ko na ang sarili ko. Alam mo nagagawa ko lang to kasi hindi ko matanggap na wala ka na sa akin. Umiiyak na wika ni Emerolf sa akin. Kung hindi ka na makikipagbalikan pa sa akin, sana hindi ka na lang tumawag, dagdag pa niya. Emerolf? Kaya ako tumawag kasi para humingi ng sorry at saka gusto ko ulit magsimula tayong dalawa pag-amin ko sa kanya. Makikipagbalikan ka na ulit sa akin? Tanong niya. Gusto niyang masiguro na tama ang kanyang pagkakarinig. Mahal mo pa naman ako, di ba? Narinig ko mula sa kabilang linya ang pagpigil sa kanyang dumadaloy na emosyon. Iiyak ba ako ng ganito kung hindi kita mahal? Bettina, tinatanggap ko ang pakikipagbalikan mo sa akin. Sa puntong yon ay parang nawala ang bigat sa aking puso at muling napalitan ng saya. Salamat mahal, ang sabi ko pa noon sa kanya. Hindi mo lang alam kung gaano ko kasaya ngayon, Bettina. Huwag mo na sana akong iiwan ulit. Pinapangako ko naman sa iyo na hindi na ako magsiselos nang wala sa lugar. I love you. Pahayag naman ni Emerolf sa akin. Pagkatapos noon ay nakatulog ako ng may ngiti sa mga labi ko. Papa Dudut, kinabukasan ay nagkita kami ni Emerolf at doon ko ay kinuwento sa kanya ang sakit na mga nararamdaman ko noong nakipaghiwalay ako sa kanya. Humingi ulit siya sa akin ng sorry at nangakong mas lalong pagtitibayin na namin ang aming relasyon. Simula noon ay tinupad naman ni Emerolf ang kanyang ipinangako. Hindi na siya nagsiselos pero syempre hindi na rin ako gumagawa ng mga bagay na alam kong pwede niyang pagselosan. Tulad ng pagtutok masyado sa social media. Katunayan, pinapakita ko talaga sa kanya na bihira ko lang hawakan ang cellphone ko. Maliban lang kung nag-online selling ako. At yun nga ay naging sweet na kami sa isa't isa. Naging kampante na rin siya sa akin at ganun din ako sa kanya. Samantala noong 2016 ay nabuntis ako ni Emerolf. Pinakasalan naman niya po ako. Medyo nagbago naman siya dahil nabawasan na yung pagiging seloso niya. Kasi nasa bahay lang naman ako at nag-aalaga sa anak namin. Pero hindi ko inaasahan ang dumating na problema sa amin. Simula kasi nang magkatrabaho siya nang maganda ay nag-iba na ang pag-uugali niya. Hanggang sa sumapit ang birthday niya noong June 2018. Imbitado sa bahay ang lahat ng mga katrabaho niya. Kasama na roon si Jamie na unang kita ko pa lamang ay sobra na akong kinabahan. Malaswang kumilos ang babaeng yon, maigsi kong magdamit at tumador. Nung malasing ang babaeng yon ay kung ano-anong sayaw na ang pinerform niya.
Nagchi-cheer naman ang lahat kasama na si Emerald. Doon ako nakaramdam ng selos pero itinago ko yun hanggang sa makaalis ang babae sa aming bahay. Pagkatapos noon ay kinausap ako ni mama at nadiskubre kong maski siya ay ayaw din kay Jamie. Mukha raw haliparot. Kaya kinabukasan nang mawala na ang kalasingan ni Emerald ay tinanong ko siya kung ano bang tingin niya kay Jamie. Mukha namang nasakyan yun ni Emerald at ginarantiyan niya sa akin na hindi niya type ang babae at hindi niya ako magagawang ipagpalit dahil mahal na mahal niya ako. Naniwala naman ako doon at kinalimutan ko na ang Jamie na yon. Papadudot lumipas ang ilang araw ay nagbabago na sa akin ang asawa ko. Ang hirap kausap tapos ay palaging galit. Masungit minsan, namumura pa ako. Hindi niya rin naaasikaso ang anak namin kapag day off niya at hindi ko na siya nakakatulong sa paglilinis ng bahay. Pero ang mas masama pa, nang sumapit ang November 2018 ay naging madalas na ang pag-uwi niya ng gabi at lasing na lasing. Saan ka galing? Bakit dumadalas na yung pag-uwi mo ng gabi? Kumpronta ko sa kanya isang gabi. Nakiparty lang naman ako sa kasamahan ko. Birthday niya kasi. Ngunit hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi nang bigla na akong magsalita. Birthday? Araw-araw na lang naglalasing ka. Ibig sabihin araw-araw nagbe-birthday ang mga kasamahan mo? Please lang Emerald, huwag mo akong gawing tanga. Galit ng wika ko sa kanya. Dahil wala siyang maisagot sa akin na matino kaya naman naggalit-galitan na lamang siya papadudot. Ano bang pakialam mo kung gusto kong maglasing? Pilosopo niyang balik sa akin. May pakialam akong malaman yon kasi asawa mo ko, giit ko. So ibibida mo na naman sa akin yung pagiging asawa ko para mapakialamanan mo ang buhay ko. Bitina, oo maaaring asawa kita pero wala ka pa rin karapatan na panghimasukan ang buhay ko. Huwag mong pigilan ako sa mga gusto kong gawin. Katwiran pa niya sa akin. Yan ba ang gusto mo? O sige, magpakalasing ka pero huwag ka nang uuwi dito sa bahay kasi iniistorbo mo ang pagtulog ko. Ganti kong sabi sa kanya. Tingnan mo, imbis na nananaginip na ako ng maganda heto ako. Nakukonsumi sa'yo. Sigurado ang papangit na naman ang mga mapapanaginipan ko ngayon. Kainis ka talaga. Ngayon pwede na ba akong matulog? Sarkastikong tanong pa niya sa akin. Hindi kasi hindi mo pa nasasagot yung tanong ko. Sagot ko naman sa kanya. Sa puntong yon ay sobrang mainit na ang ulo ko. Sino-sino ba yung mga kasamahan mo na kasama mong umiinom kanina? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na nag-iinuman kami ng mga kasamahan ko kasi birthday ng isa sa kanila? Response niya sa akin. Kasama ba dyan si Jamie? Diretsa kong tanong sa kanya. Siyempre kasama siya. Siya ang may birthday Sagot pa ni Emerald sa akin. Halatang hindi na niya ako sineseryoso kahit pa siguro'y magwala na ako sa harapan niya. Kita mo na? Mas inuuna mo pa ang buwisit na babaeng yan kesa sa asawa mong kanina pang nag-aalala sa'yo. At sa puntong yon ay sumuko na ako at mabilis na nag-walk out at nagtungo kaagad sa kwarto kung saan ay nag-lock ako para hindi makapasok si Emerald. At yun nga doon na lamang sa sala siya natulog ng gabing yon. Papadudot, buong Nobyembre ay umuwi si Emerald ng lasing at gabi-gabi yon. Maraming beses ko siyang kinakausap noon tungkol doon pero madalas ay nauuwi kami sa away. At dahil sa tahimik naman akong tao ay ako na lang mismo ang nagpaparaya. Pero papadudot malakas ang kutob ko noon na may tinatagong sekreto sa akin si Emerald. Malakas ang kutob ko na nagtataksil na siya sa akin, ang pinakamamahal kong asawa. Papadudot nagpatuloy si Emerald sa pag-uwi ng gabi at lasing. Nagpatuloy din ang hinala ko na may ginagawang kabalbala ng asawa ko samantalang sumapit ng December 11, 2018. Ilang beses kong tinawagan at tinext noon si Emerald pero ayaw niya akong sagutin. Kung hindi ko pa sinabi sa kanya na magpapakamatay ako ay hindi niya sasagutin ang anumang tawag o mensahe na nanggaling sa akin.
Pero papadudot ang hindi ko makakalimutang araw ay ang December 23, 2018. 2 araw bago magpasko, kung saan ay isang katotohanan ang yumanig sa relasyon namin ni Emerald. Kakatapos lamang naming magsiping noon kaya nakatulog agad ang asawa ko dahil sa pagod. Habang ako naman ay kinakabahan na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa naka-receive ng text message ang cellphone ng asawa ko. Pag-check ko ay nagulat ako sa laman ng mensahe. Kung hindi ako nagkakamali, ganito ang laman ng nabasa kong mensahe. Hindi na ako nakapag-tune up, mahal ha. Ingat ka dyan, huwag magpupuyat, I love you. Agad-agad ay umakyat noon ang dugo ko sa utak ko at agad kong ginising ang asawa ko para kumprontahin. Emerald! Emerald, gumising ka! Hayop kang lalaki ka, gumising ka! Sigaw ko sa kanya habang hinahampas siya sa braso. Aray ko naman, Bitina, ano bang problema mo? Sumusobra ka na, nasasaktan ako. Pilit akong pinipigilan ng asawa ko pero sadyang malakas noon ang hampas ko. Samantala pinakita ko kaagad sa kanya ang text message na pumasok sa cellphone niya. Sino tong tinetext mo ha? Tanong ko. Pero ibis na sagutin ang tanong ko ay nagalit pa siya sa akin. As if parang kasalanan ko pa. Bakit mo pinakialamanan ang cellphone ko? Ngunit hindi ako nagpatinag at nagpatuloy ako sa pagkumpronta sa magaling kong asawa. Sagutin mo ang tanong ko, sino tong tinext mo? Kaibigan ko lang yan. Painosenteng deny pa sa akin ni Emerald. Anong kaibigan? Huwag mo kong gawing tanga, niloloko mo ako. Taksil ka. Sa puntong yon ay nagwala na ako. Samantala ay kumatok naman si mama sa pinto. Siguro ay nagising siya sa pagwawala ko. Ano ba yan? Ang ingay ninyo, Bitina, Emerald. Nag-aaway na naman ba kayo? Saway niya sa amin. Bumangon ako at binuksan noon ang pinto para humingi ng tulong. Ma, si Emerald may kabit. Naiiyak kong sabi sa kanya. Nagulat naman siya sa narinig at kinumpronta ang aking asawa. Ano Emerald? May kabit ka? Sino? Tanong niya dito ngunit hindi nakasagot noon ang asawa ko. Pagkatapos ay ibinigay ko kay mama ang cellphone ni Emerald at pinabasa ko sa kanya ang natanggap niyang text message. Ma, magpapaliwanag ako, biglang wika ni Emerald. Sige, paliwanag mo sa amin. Sino tong pinadalhan mo ng text ha? Galit na tanong ni mama. Okay, aminin ko. Yung pinadalahan ko ng text ay manager siya ng restaurant na pinagtatrabahuhan ko. May gusto siya sa akin. Sinasamantala ko lang. Pagtatapat ng asawa ko. May relasyon kayo ng taong yun? Agad namang sumagot ang asawa ko sa tanong ni mama. Opo, pero ma, pera lang po ang habol ko doon. Pinapaloodan niya ako kaya nag-reply ako. Naiyak naman ako sa revelasyong narinig ko. Bakit mo naman nagawa yun ha? Bakit mo ko pinagtataksilan? Hindi ko siya mahal, Bitina. Insist niya sa akin. Kahit na nangangaliwa ka pa rin, naibulalas ko. Pagkatapos noon ay napahagulhol na ako. Emerald, saan ba ako nagkulang ha? Bakit mo ginagawa sa akin to? Halos wala na akong binigay na oras sa sarili ko. Tinitis ko yung hirap ng trabaho tapos ganito pa ang ginagawa mo sa akin. Ang sakit, ang sabi ko pa sa kanya. Nabakas ko naman sa mukha ni Emerald na nakokonsensya siya sa kanyang ginawa sa akin. Sorry na Bitina, sorry. Kung hindi mo ititigil yung pangangaliwa mo, aalis na kami dito ng anak mo. Pagbabanta ko pa sa kanya. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Napansin po ni Papa Dudut sa analytic ng ating mga viewers na kalahati po ay hindi pa nakasubscribe. Para mas masaya ang ating kwentuhan, huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button sa ating pagpapatuloy. Huwag Bitina, please. Huwag kayong umalis na mga anak ko. Sige, ititigil ko na ito. Ihiwalayan ko na siya. Huwag lang kayong umalis. Pagmamakaawa ni Emerald sa akin. Tandaan mo kahit na anong mangyari, mahal na mahal kita. Maniwala ka sa akin. Paniniguro niya sa akin.
Papadudot, gustong gusto ko nang umalis ng oras na yon pero pinipigilan niya ako. At mag-usap daw muna kami pero sa akin ay wala nang silbi ang lahat dahil kahit na ano pang sabihin niya ay hindi may tatanggi na nangangaliwa siya sa akin. Papadudot, hindi ko talaga alam kung bakit niya nagawa yon pero dahil sa pagmamahal ko sa kanya ay nagdesisyon pa rin akong patawarin siya at palagpasin ang lahat. Pero kinabukasan isang katotohanan ang sumambulat sa akin. Habang nag-uusap kami ni Mama ay biglang nag-vibrate ang cellphone ni Emerald na nakapatong sa ibabaw ng ref. Nagulat ako nang makita yon at inakala kong nakalimutan o na-misplace niya ang kanyang cellphone. Nang basahin ko yon ay may mga nabasa ako mula sa kabit ni Emerald na ayon sa kanya ay manager daw ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Pero meron yung sinabi sa text na nagkumpirma sa akin na nagsisinungaling ulit ang asawa ko. Hindi yung manager na yon ang kabit ni Emerald, kundi ang kinakaasaran kong babae na si Jamie. Magaling ka talaga, Emerald. Naniniwala na sana ako sa iyo kaso ano to, nagsisinungaling ka sa akin na ibulalas ko sa kanya. Teka, anong sinasabi mo? Nagtataka niyang tanong sa akin. Hindi yung manager ang kabit mo. Si Jamie ang kabit mo. Pagbubunyag ko. Hindi si Jamie ang kabit ko. Sinubukan pa niyang i-deny ang totoo pero hindi na ako naniwala sa aking asawa. Huwag ka na magsinungaling pa. Alam ko nang si Jamie ang kabit mo. Diin ko habang ipinapakita ko sa kanya na hindi na ako naniniwala sa kanya. Bitina, sorry. Yun na lamang ang nasabi niya habang indirekta niyang sinasabing totoo ang aking nadiskubre laban sa kanya. Bakit ka nagsinungaling sa akin ha? Bakit? Tanong ko sa kanya. Nagawa ko lang yon kasi gusto kong ayusin na ang lahat bago mo pa malaman. Alam kong mas masasaktan ka kung malalaman mong si Jamie ang kabit ko. Katwiran niya sa akin. Aalis na kami ng anak ko. Yun ang naging desisyon ko dahil hindi ko na kayang tiisin pa ang sakit na nararamdaman ko sa aking puso. Bitina, ano ba? Hindi kayo aalis. Pigil niya sa akin. Aalis kami sa ayaw mo at sa gusto. Giit ko sa kanya. Punong-puno na ako sa iyo, Emerald. Ayaw ko na. Hindi na kita kaya pang tiisin. Sa puntong yon ay hinagkan ako ng aking asawa. Bitina naman please. Naiiyak niyang sabi sa akin. Si Jamie naman ang mahal mo, hindi ba? Kaya siguro naman ay ayos lang sa iyo na umalis na kami dito ng mga anak mo. Balik ko sa kanya. Mahal kita, Bitina. Wika niya sa akin. Nagad ko namang kinontra at hindi mo ako mahal. Kung mahal mo ako ay hindi mo ako pagtataksilan. At saka alam mo ba, nawala na rin ang mga pagmamahal ko sa iyo. Bitina, sandali. Please, huwag kang umalis. Desperado na noon si Emerald na pinigilan ako. Pero hindi na ako nagpatinag noon. Goodbye, magsama na kayo ni Jamie. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Papadudot, sobrang sakit at sobrang hirap ng naranasan ko ng araw na yon. Wala pa rin kasagutan kung bakit niya nagawa sa akin yon. Puro na lamang lihi sa mga sagot niya na kesyo wala lang daw yon at sa text lang daw sila may relasyon. Pero hindi ako naniwala doon. Samantala, desidido na akong iwanan si Emerald pero hinanap siya ng mga anak ko. Kaya alang-alang sa mga bata ay nag-decide akong bumalik sa asawa ko. Pero bago pa yon ay isang pangyayari ang naganap. Sinubukan kong tawagan noon si Jamie. Hello, Emerald? Sagot agad ni Jamie sa kabilang linya. Ako to, Jamie, ang legal wife ni Emerald. Pakilala ko. Halatang nagulat siya sa sinabi ko pero nagpatuloy siya sa pagiging bitchesa. Bitina, bakit napatawag ka? Anong kailangan mo? Ayaw kong sayangin ang oras mo at oras ko kaya dederechahin na kita. Hiwalayin mo na si Emerald. Diretsa ko sa kanya. Kung ayaw ko, may magagawa ka? Tila nangaasar pang sagot ni Jamie sa akin. Oo, may magagawa ako dahil ako ang legal wife. Pwede ko kayong sampahan ni Emerald ng kaso sa korte. Siguradong liyamado ako at ikaw ay makukulong ka. Banta ko sa kabit niya. Talaga? Para bang naghahanap pa ng gulutong si Jamie. Pero hindi ako nagpatinag sa kanya. Gusto mo akong subukan? Sige lang, Jamie, hindi kita uurungan. Kabit ka lang ng asawa ko kaya madali kitang matatalo.
Ang sabi ko pa sa kanya. Natanong mo na ba ang asawa mo kung sino sa atin ang mahal niya? Wika pa niya sa akin. Akala niya siguro ay maapektuhan pa ako sa sinabi niya. Pero nagkamali siya. Oo, at ako ang mahal niya. Ikaw, pampalipas ka lang niya. Para usan, kawawang babae. Pangiinsulto ko pa sa kanya. You know what? Ayaw ko makipag-away sa'yo. Sa puntong yun ay tila napi ko na sa akin si Jamie. Then leave my husband alone. Diin ko sa kanya. Okay, madali naman akong kausap. Actually, kinausap na ako ni Emerald tungkol dito. He wants a breakup at kahit masakit, tinanggap ko. Well, kailan ba nanalo sa laban ng kabit? On the other hand, nangako na ako kay Emerald na hindi ko na siya guguluhin pa kaya ikampante mo na ang sarili mo. Wala na akong balak pang agawin si Emerald sa'yo. Sarkastikong sagot pa niya sa akin. Madali ka palang kausap. Good, at least nagkakaliwanagan tayo. Yun ang huli kong sinabi sa kabit ng asawa ko bago ko binaba ang kanyang tawag. Pagkatapos noon ay muli kaming nagsama ni Emerald. Bagamat nung unay wala kaming kibuan pero sinuyo ako ng asawa ko. Hindi siya tumigil hanggat hindi ko siya napapatawad. May pagkakataon pa ngang umiiyak siya sa harapan ko para lamang mapatawad ko siya. At dahil sa naaantig ang puso ko at aaminin ko na mahal ko pa rin ang asawa ko, wala pang isang linggo ay pinatawad ko na rin siya. Hindi na lang din para sa akin yon kundi para din po sa anak namin kahit na sobrang sakit pa rin ang nararamdaman ko. Although may time pa nga na bigla na lamang akong matutulala dahil naiisip ko yung ginawa ni Emerald sa akin pero mahal na mahal ko din naman ang asawa ko. Kaya binigyan ko pa siya ng huling pagkakataon. Last na po talaga to. Sinabi ko din po sa kanya na kapag inulit pa niya ay wala na po talaga siyang babalikan sa amin ng mga anak niya. Kahit gaano ka pala nasaktan kapag mahal mo ang tao, mababaliwala lahat ng sakit. Papa Dudut, maraming salamat. Kinakabahan po ako dahil first time kong isulat ito. Pero avid listener niyo po ako. Sana'y mabasa niyo po ito at may tampok sa Papa Dudut YouTube channel. Ang Papa Dudut Stories segment ninyo. Muli hanggang dito na lamang po and God bless and more power. Papa Dudut, maraming salamat. Kinakabahan po ako dahil first time kong susulat dito pero avid listener niyo po ako. Sana'y mabasa po ninyo at maitampok sa Papa Dudut Stories. Muli hanggang dito na lamang po and God bless you all and more power. Lubos na nagpapasalamat, Bettina. Maraming salamat Bettina sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Nakakalungkot na malamang nagtaksil sa iyo ang iyong asawa. Ngunit patuloy pa rin niyang sinasabing mahal ka niya. Una sa lahat, kapag niloko mo ang iyong asawa o girlfriend o karelasyon, ibig sabihin ay hindi mo na mahal ang taong yan na wala kang pakialam kahit na masaktan pa ang kalooban niya. At dahil naman sa pagmamahal ni Bettina sa asawa ay handa ulit niyang tanggapin ito at bigyan ng pangalawang pagkakataon. Okay lang yon kung tutusin basta sigurado ka sa kanya na hindi na siya uulit sa mga pagkakamali niya. Sana Bettina ay hindi ka nagkamali sa iyong desisyon dito sa Papa Dudut Stories. We hope for the best and good luck and God bless sa iyong buong pamilya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw
Dudut Stories. Papa Dudut Stories.